Hello, magandang hapon po sa atin. Welcome po sa Honey Talks, sa another episode po ng isang kwentong puno ng pag-asa, pangarap, pakikibaka, at lumalaban sa hamon ng buhay bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Ngayon po, yung guest ko ay, I could describe her as very active po siya sa church and very lovable po. As in lovable na nakilala ko lang siya just a few months, but then I was really inspired because she is active in the ministry sa music team. Doon ko nakita kung gaano ka basag yung puso niya when it comes to pananampalataya. And I'm blessed to have her sa Honey Talk today. Welcome, Miss Dali. Dada! Thank you po, Mami Hani, for having me. Taga saan ka sa Pilipinas, Sis Dali? Ako po ay taga Naik, Cavite po. Sa Oh. Cavite. So you are married po? With one child. Ilang taon na yung po yung anak ninyo? She's 13 years old. Oh, so kamusta naman po yung yung family bonding ninyo na kahit OFW kayo, how did you do a communication with your family? Actually, hindi ganun ka yung band namin kasi madalas busy yung anak ko sa school, may trabaho din yung husband ko. Yung first 3 years ko dito sa Hong Kong is very struggle talaga in terms of communication kasi yung previous employer ko strict siya pagdating sa paggamit ng cellphone. Hindi ka pwedeng mag-cellphone pagkaharap mo yung bata or oras ng trabaho. And very late na ako natatapos sa work. So, minsan tulog na sila pag oras na ng pahinga ko. So, yung communication namin that time is not that stable at hindi kami as in nakakapag-communicate ng mabuti. So, most of the time, there will be a misunderstanding sa bawat isa. And yun yung minsan nagiging way para mapalayo yung loob ng anak sa magulang. So along the way na nakikita mo na struggle ka sa communication, ano ang ginagawa mong sandata para ma-overcome mo yun? Na despite na gusto mo mag-communicate, pero dahil sa commitment mo sa trabaho at sa rules and regulation ng employer mo, anong ginawa mo doon? Blessed ako sa anak ko kasi napaka-understanding po niya. Grabe. Tsaka God-centered din naman siya. Na unawaan niya yung terms ko sa trabaho, yung oras ko sa trabaho. Lagi lang niya sinasabi, as long mama na magpahinga ka, pagpagod ka, mas okay na yung makapagpahinga ka. Di man tayo makapag-usap palagi, at least nakakapagpahinga ka kasi kinabukasan trabaho ka ulit. Napaka-blessed ko dun sa part na yun na naiintindihan niya yung pagod, yung hirap, yung puyat ko dito. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Although nagsasabi siya na, mama, miss na kita, uwi ka na, mama, sa ganitong mga panahon, kailangan kita. Parang siya na rin yung nag-adjust, na which is masakit para sa akin bilang nanay na ako dapat yung nandun para alagaan siya. Pero siya yung nag-a-adjust para maunawaan niya yung sitwasyon ko dito sa Hong Kong. Ilang 3 years ka o ito yung sa isang employer ka lang? Sa first employer ko is 3 years ako, then nag-for good sila sa China, and then sa bagong employer ko is 3 years, going to 4 years. I was about to finish my second contract. Sis Dali, nung bago ka pumunta ng Hong Kong, ito ba talaga yung unang place na naging OFW ka? Yes po. What make you decide to become an OFW? Marami kasing mga struggle sa Pilipinas nung time na yon, financially. Nagkaroon kami ng financial problem. So, parang, actually, laro-laro lang sa akin yung pag-apply. Parang naisip ko lang na mag-abroad kaya ako. And, luckily naman, nakahanap agad ako ng employer. So, pinag-pray ko talaga siya sa Lord na, Lord, kung dadalhin mo ako dun sa lugar na yon, alam ko na, sasamahan mo pa rin ako. At saka, walang magiging, yung smooth lang yung processing. As in, smooth talaga siya. Within 3 months, nakalipad po ako papunta ng Hong Kong.
And I am blessed kasi kahit nandito ako, hindi ako pinapabayaan ng Lord. Ngayon sa present employer mo, do you think napi-feel mo talaga na this is blessed ka dito sa Ay, kanya? sobrang blessed po talaga ako sa employer ko ngayon. Ako ang may hawak ng oras ko. Although, yung trabaho naman is na ma-manage kasi hindi naman sila demanding pagdating sa trabaho. Pagdating sa pagkain, napaka-generous nila. Generous sila sa akin and to my friends too. Sobra. Wala po akong masasabing hindi maganda sa employer ko ngayon. Sobrang napakabait nila, napaka-understanding. Wala kaming nagiging problema sa loob ng bahay. Kung may kailangan akong i-improve, they can communicate with me in a nice way. Yung mga ganong bagay. So, thank you Lord talaga kasi although nag-struggle ako sa first employer ko kahit na okay naman kami pero may struggle sa work, yung binigay niya sa akin na next employer is much blessed ako. Sa nalalaman ko, no, before you went to Hong Kong, you're already a born again. Yes po. So, ano ang kakaibahan ng naging born again ka doon sa Pilipinas at dito na pinagpatuloy mo sa Hong Kong? Pag kasi kagaya ko na Christian na ako bago ako umalis ng Pilipinas. Pagdating mo dito sa Hong Kong, meron ka ng understanding sa mga religion, sa mga pananampalataya. Hindi ka na basta-basta maaakay ng mga maling pananampalataya. Tsaka meron ka talagang hunger na hahanapin mo si Lord kahit saan ka makarating. Although minsan parang mas masarap na lang sa labas, pero nandun yung hunger mo na kailangan bumalik ako, kailangan hanapin ko pa rin siya. Yun po yung advantage na aalis kahit na wala ka sa bansang sinilangan mo, makarating ka man sa ang bansa, alam mo kung kanino ka pupunta, alam mo kung kanino ka babalik. So yun ang pinaka-advantage ng may pagkakilala ka. Talaga. So how did you encounter Hills of Glory Hong Kong? Paano mo siya na-discover? Kasi sabi mo nga, you have already knowledge na nakilala mo na si Lord, may pananampalataya ka, but it's a different church, diba? So how did you find Hills of Glory? Actually, before ako nakadalo sa Hills of Glory, I've been in 3 churches here in Hong Kong. The first one is oneness. They are oneness. They only believe in one God. And then I've been to 2 churches, like full gospel church, but I really don't feel the presence of the Lord. And my friend Ate Normie, I saw her post about the church. So I said, I've known Ate Normie from our agency. I know her. I know her attitude. I know her character. So I said, wow. I said, she has changed. So I said, maybe I can find the church. I asked her, sabi ko sa kanya, Ate Normie, saan yung church mo? And sinend niya lang sa akin yung location nung church. Sa Admiralty pa yun, sa Anton Building. So sinend niya lang, this way, dito ka dadaan, dito ka mag-exit, itong way na to, puntahan mo. Nandun yung urge na puntahan mo kahit kasi late na po ako nakakalabas noon sa previous employer ko. I need to wait for them to wake up before I can go out. So sabi ko, yung urge na hanapin mo si Lord kahit na late na ako. Lumabas, pumunta ako ng church, mag-isa lang ako. And pagpasok ko pa lang sa church ng Hills of Glory, ramdam ko na yung presence ni Lord, na yung yakap niya na parang miss na miss niya ako. Yung parang hindi ako yung nakamiss sa kanya, yung miss na miss niya ako pagpasok ko pa lang ng church. Bumubuhos na yung emotion ko, yung luha ko. Until matapos yung service. If I remember it right, it's a worship service that time. The whole service is just worshiping Him. Pagkatapos nun, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. So yun na, hinanap ko na siya ng hinanap na kahit late na ako nakakalabas, bumabalik-balik ako sa Hills of Glory. So napakaganda no ng journey ni Sis Dali na despite na yung first employer niya, the struggle, the stress, the communication barriers sa pamilya niya, pinagpatuloy niya. And the mystery and the amazing experience is nakilala niya yung Hills of Glory. Ngayon, ang gusto kong itanong is, Sis Dali, how did you respond? Kasi po si Sis Dali is one of my
companion sa Seven Prime Leaders na tinalaga ng main church na maghayo ng outreach dito sa Discovery Bay. So how did you respond to it nung sinabi sa na bibigyan ka namin ng isang journey na mamuno sa pagpapalago ng simbahan sa Discovery Bay? Actually po, no, lahat naman tayo nakaramdam ng pressure, lahat tayo parang nandun yung parang ayaw mo kasi mabigat po yung responsibility. But at the end of the day, the Lord will speak to you na yan yung purpose mo, so lakaran. Bali, nung sinabi po sa akin ni Paz na dito ako sa Discovery Bay, ang heart ko po is still nasa main church. Parang ayaw ko pa siya na mag-full blast dito sa Discovery. Ayaw mong bitawan yun. Opo, kasi nandun yung mga kaibigan mo, nandun yung nakasanayan mo. Yung comfort zone. Mag-uumpisa na naman kami ng bago. May mga, ang dami po kasing what if, ang daming whys, ang daming hows. But suddenly, the Lord will speak to you na, ako yun eh. Hindi niyo yung trabaho, ako yun. So, ang kailangan mo lang is tumayo, lakaran mo, tayuan mo yung calling mo. So, eventually naman po na-accept na yun na talaga yung purpose mo, yun na yung calling mo. And I'm enjoying naman po na nandito ako sa Discovery Bay. I'm enjoying the presence of the Lord together with our fellowships. So yun, wala ka talaga magagawa kasi pag tinawag ka talaga eh. Kahit tumakbo ka, babalik at babalik ka. Kaya nga eh. Ang isa ko rin bilang pwede kong sabihin you are warriors of the Lord na ngayon, no? At sa mga karanasan mo bilang domestic helper dito sa Hong Kong, ano mo ang mapapayo mo sa mga gustong pumunta at nandito na, lalo nang meron silang mga problema na hindi kinakaya? What will you give them? Anong advice na maibibigay mo? Yung mga gustong lumayo sa pamilya, magsakripisyo, malayo sa pamilya. Bago talaga umalis ng Pilipinas, tanungin mo muna yung sarili mo, kaya ko ba yung sakripisyo? Higit sa lahat, kailangan mo ng napakahabang pasensya kasi hindi lahat ng employer is pare-parehas. At yung courage dapat lagi mong dala-dala, yung relationship mo with the Lord. Although, iba-iba tayo ng religion, but I know naman na everyone may relationship sa Lord. May prayer life. Although, minsan siguro hindi nakakapagbasa ng Bible, but yung prayer life, huwag talagang bibitawan na ano man yung maging struggle doon sa bansang pupuntahan, kapit lang palagi sa Lord. At laging piliing maging mabuting tao. Ano man yung sitwasyon mo sa buhay, piliin mo laging maging mabuting tao. So, makikita natin kay Sis Dali na the joy in her heart in serving the Lord. Kaya kung kahit anong pinanggalingan niya na karanasan sa unang employer niya, makikita mo na she's so happy dahil hindi lang pala kailangan ng lakas, ng courage, kailangan rin kasama natin si Lord. Base sa mga experience mo, Sis Dal, na alam ko may struggle ka at hirap ka from the first employer despite blessed ka na ngayon sa bago mong employer, anong pinanghahawakan mong Bible verse na ma-share natin sa mga viewer? Actually po, simula nung dumating ako sa Hong Kong, ang life verse ko is Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in His time and everything has a purpose. Nag-struggle ka ngayon, marami kang pinagdadaanan ngayon. Everything will be beautiful in His time. Just trust Him and be patient kung ano man yung purpose ng mga pinagdadaanan mo. Napakagandang verse kasi kahit man ano ang sitwasyon mo na pangit o hindi kaaya-aya, in God's perfect time, talagang gagawin niya itong napaka-ayos, linis at higit sa lahat is you will see the beauty in it na hindi mo sukat akalain mabago niya ang sitwasyon na yun. Kaya for those struggling at may
pinanghinaan ng loob at nasa sa posisyon na akala mo wala ng pag-asa, always hang into this verse because God will do everything. Lahat niya ay mababago niya. Ito yung verse na nagpapahiwatig sa atin na walang pangit, walang ginawang kamalian na hindi maayos ng Lord. Kaya for today, I'm blessed to have Sis Dali na despite her struggle, we pick up some lesson from her. Not only a lesson but a great and very striking testimony na galing sa kanya. Thank you for having in Honey Talk. Kaya sa lahat na nandyan, let Sis Dali be a testimony sa buhay ninyo na with all the anxiety at anumang experience ninyo, look at the bright side of it. Kaya thank you for always watching and making Honey Talk as an inspiration sa daily life ninyo. Kaya po, thank you po sa inyong lahat and don't forget to subscribe, like, and watch my video. Tap the notification. Bye!